Alam mo ba na noong araw ay tinuturing na seryosong possibility ang isang nuclear war? Kaya naman naglaan ng napakalaking pondo ang mga government sa iba't ibang panig ng mundo para magpatayo ng mga facility na kayang makaligtas kahit sa mga pinakamatinding sakuna. Kaya naman sa ngayong araw na ito, titignan natin ang 10 sa mga pinakamalupit na facility na idinisenyo para makaligtas sa isang nuclear war. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, the Kovinsky Cayman Command Center in Russia. Malalim sa Ural Mountains, matatagpuan ang isa sa mga pinakamatibay na military facility ng Russia, ang Kovinsky Cayman Command Center. Itinayo ito noong huling bahagi ng panahon ng Soviet at nagsimula ng gamitin noong 1990s at pinaniniwalaang ito ang center ng kanilang nuclear command at control system. Ayon mismo sa bukas na ulat at pagsuri ng US Department of Defense, ginawa ang Kovinsky bilang tugon sa pag-unlad ng military technology ng Amerika, partikular na sa mga sandatang kayang bumaon sa lupa at missile defense system. Dahil na rin sa lalim matibay ng pagkakagawa nito, sinasabing kaya nitong makaligtas kahit sa mga nuclear armed bunker busters. Iniulat na nakabaon ito ng daang-daang metro sa ilalim ng lupa, may matitibay na pader at blast resistant na mga pintuan. Mayroon ding itong mga advanced communication system para matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon ng kanilang nuclear command network. Ang isa pang dahilan kung bakit ito binabantayan ng mga Western experts ay ang posibleng connection nito sa perimeter o tinatawag ding dead hand system. Isang mekanism na automatikong pagganti na masisigurong maglulunsad pa rin ng nuclear strike kahit hindi na makakakilos sa mga pinuno. Bagamat hindi hayag ang tunay na papel ang Kovinsky, inilarawan ito ng US Intelligence noong early 2000 bilang isang strategic command post. Nakatitiyak din ay dinisenyo ito para sa senaryong mayroong nuclear war. At hindi rin tulad ng maraming Cold War bunkers na isinara na o ginawang museo, nananatiling aktibo ang Kovinsky at bahagi ng defense network ng Russia. Dahil sa matinding pagiging sekreto ng lugar, marami pa ring misteryo ang bumabalot dito. Pero malinaw na isa ito sa mga pinaka-accounting facility sa buong mundo na idinisenyong makaligtas sa mismong gitna ng nuclear strike. Number 9, the Sonnenberg Tunnel, shelter in Switzerland. Mula naman sa Switzerland, ang isa sa mga pinaka-ambisyosong civil defense project noong Cold War ay ang pagbabagong anyo ng Sonnenberg Motorway Tunnel sa lungsod ng Lucerne upang maging isa sa mga pinakamalaking fallout shelters sa buong mundo. Itinayo noong 1970s, kayang tumanggap na hanggang 20,000 na tao ang facility na ito mula sa isang istruktura na orihinal na ginawa para sa mga kotse. Ang tunnel na ito na bahagi ng A2 motorway ay umahaba ng halos 1.5 kilometro sa ilalim ng burol ng Lucerne. Nakita ng mga authority noon ang opportunity. Ang makapal na batong tumatak sa reinforced concrete ng tunnel ay perpektong protection laban sa pagsabog at radiation. Mayroon 2 higanting blast doors ito na tig 350 tonelada, ang bigat na maaaring isara para tuluyang selyuhan ng pasukan. Sa loob, binahati-hati ang kalsada bilang tulugan, communal space at timbakan. Mayroon ding high capacity ventilation systems din, supply ng tubig at pagkain, medical facility, at kahit mga simpleng sistema ng sanitation. Noong huling bahagi ng 1980s, inilipat ng Switzerland ang focus sa mas maliliit at mas madaling pamahalaan na shelters. At bagamat hindi na pinapanatili sa dating capacity, nananatili pa rin ang ilan sa mga facility ng Sonnenberg at nakikita pa rin hanggang ngayon ang malalaking blast doors nito. Sa isang mundo na kung saan ang karamihan ng civil defense planning ay para lamang sa maliliit na grupo o sa mga pinuno, ang Sonnenberg Tunnel ay isa sa mga pinakamalaking nuclear shelters na naitayo kailanman. Number 8, the Underground Civil Defense Network in Helsinki. Ilan lang sa mga lungsod sa buong mundo ang makakapantay sa Helsinki pagdating sa paghahanda laban sa nuclear attack. Sa ilalim ng kabisera ng Finland, may nakatagong network ng mga facility na inukit sa bato na direktang nakapaloob sa mismong syudad at kayang protektahan ng mahigit 600,000 katao. Natatangi ang sistemang ito dahil sa lawak ng pagiging kumpleto nito na sumasalamin sa posisyon ng Finland bilang nasa linya sa pagitan ng silangan at kanluran. Mula pa noong 1960s, sinimulan ng lungsod ang pagtatayo ng mga facility na may dual use, maaaring para sa civilian at mga militar na pangangailangan. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mahigit 5,500 shelters, sapat para sa bawat residente ng lungsod. Isa itong pambihirang halimbawa ng modern civil defense na tunay na nakapaloob sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa ngayon, ang mga silingwan na ito ay hindi mga malamig at walang buhay na bunker. Sa halip, bahagi sila ng pang-araw-araw na buhay. Marami sa mga ito nagsisilbing paradahan ng kotse, sport facilities, ice rink,
o maging swimming pool kapag panahon ng kapayapaan. Subalit sa oras na magkaroon ng banta, maaari silang isara sa loob lamang ng ilang oras gamit ang blast doors, air filtration system at sariling power supplies. Iniukit ang mga ito sa mga matitibay na bedrock na nagbibigay ng natural na depensa at pinalakas pa ng reinforced concrete linings, blast doors at high-efficiency ventilation system. Hindi tulad ng maraming cold wall shelters na isinara na. Ang underground network ng Helsinki ay aktibong minemaintain at regular na sinusubukan. Bahagi ito ng pambansang security ng Finland. Makikita sa buong lungsod ng mga mapa at signage na tumutukoy kung saan matatagpuan ng mga silungan. Kaya naman madaling puntahan kapag mayroong emergency. Ang ganitong sistema ay napakabihira, lalo na't karamihan sa mga bansa ay tumigil na sa mas shelter programs matapos ang Cold War at nakatuon na lamang sa mas maliliit na bunker para sa pamahalaan. Sa ngayon tinatayang umaabot ang 10 milyong kwadrado ang lawak ng underground shelter sa Helsinki. At dahil matagal lang nasanay ang mga Finns na nasa pagitan ng malaking kapangyarihan, nakaugat na sa kanila ang pagiging matibay at tanda. Ang network na ito ay malinaw na simbolo ng determinasyon ng Finland na hindi lamang panatilihin ang pamahalaan, kundi higit sa lahat ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa oras ng isang nuclear conflict, kakaunti lamang ang mga syudad sa mundo na kasing handa ng Helsinki. Number 7. The Gaylaba Air Base in Croatia. Sa hangganan ng Croatia at Bosnia, matatagpuan ang mga guho ng isa sa mga pinakamalaking Cold War military project sa Europa, ang Galyaba Air Base, na kilala rin bilang Objakat 505. Itinayo ito ng Yugoslavia noong 1950s at 1960s at noon ay siya ring pinakamalaking underground airbase sa buong kontinente. Dinisenyo ang Gaylaba hindi lamang para protektahan ang mga eroplano laban sa mga karaniwang pag-atake, kundi para manatiling gumagana kahit sa harap ng isang nuclear strike. Matatagpuan ito sa ilalim ng Limestone Mountain na nagsisilbing natural na panangga. Mahalaga rin ang location nito dahil sa pagitan nito ng teritoryo ng NATO at Warsaw Pact. Mayroong itong mahigit 3.5 kilometers ng reinforced tunnel sa ilalim ng bundok, malalapad na sapat para maglaman ng dose-dose ng fighter jets tulad ng MiG-21. Ang mga pader ay gawa sa konkretong may kapalang hanggang 4 na metro at ang mga pasukan ay mayroong armored blast doors. Kaya ng mga eroplanong mag-taxi diretso mula sa runway papasok sa bundok. At sa ibabaw naman may network ng 5 runway para mabilis ng paglipad at pagbalik ng mga eroplano. Kasama rin sa facility ang mga radar at surveillance station na bahagi ng Integrated Air Defense Network ng Yugoslavia. Noong kasagsagan nito, itinuturing ang Gaylaba bilang simbolo ng lakas at kasarinlan ng militarang bansa. Ngunit kapalit nito ang napakalaking gasto sa construction at maintenance na bumigat sa ekonomiya. Pagsapit ng 1990s, habang bumabagsak ang Yugoslavia sa digmaan, sinira mismo ng mga puwersang umatras ang base gamit ang malalakas sa pampasabog upang hindi ito mapasakamay ng kalaban. Sa ngayon iniwan na itong abandonado, ang mga sirang runway at bumagsak na lagusan ay nagsisilbing paalala ng ambisyon ng Cold War. Number 6. The Kelvedon Hatch Secret Nuclear Bunker in England. Sa ilalim naman ng isang payak na farmhouse sa Essex countryside, nakatago ang isa sa mga pinakamahalagang labi ng Cold War civil defense ng Britain, ang Kelvedon Hatch Secret Nuclear Bunker. Itinayo ito noong unang bahagi ng 1950s bilang bahagi ng radar defense system at naging operational sa halos buong panahon ng Cold War. Ang layunin nito ay magsilbing regional seat of government sakaling magkaroon ng nuclear attack, isang lugar na kung saan may pagpapatuloy ang pamamahala at emergency operation. Upang hindi mahalata, sinadya ang location sa ilalim ng isang simpleng farmhouse bilang camouflage. At sa ilalim nito, nagukay ang mga engineer ng isang 3-story bunker na may lalim na 38 meters. Kaya nitong maglaman ng humigit kumulang 600 katao, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan, militar at mga support staff. Kung nadamay sa pagsabog ang London, dito sana ililipat ng operasyon ng pamahalaan para pamahalaan ng southeast ng England. May malawak na communication system ang bunker na konektado sa emergency radio network sa buong UK. Kaya nitong mag-broadcast ng mga tagubilin sa publiko para mapanatili ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Subalit gaya ng ibang facility noong Cold War, hindi ito ginawa para sa pangkalahatang populasyon, kundi para tiyakin ang tuloy-tuloy na pamahalaan. Ang publiko naman ay kailangang umasa sa maliliit na shelters o sariling project and survive measures sa kanilang mga tahanan. Pagsapit ng 1990s at matapos ang Cold War, idinecommission ng bunker at sa halip na selyuan o sirain, pinanatili ito at ginawang museo. Kaya naman hanggang ngayon, maaaring pumasok ang mga bisita sa mga blast doors at maranasan ang loob ng isang tunay na Cold War command center. Bagamat hindi kailanman nasubok sa totoong digmaan, ang Kelvedon Hatch ay patunay kung gaano kaseryoso ang paghahanda ng pamahalaan laban sa possibility ng nuclear conflict. Sa konteksto ng survivability, hindi lamang ito simbolo ng husay sa engineering,
kundi paalala rin ng malupit na reality ng Cold War na ang priority ay pamunuan at pamahalaan kahit na malagay sa matinding pangarib ang mas nakararaming population. Number 5, the Burlington Bunker, United Kingdom. Manatili muna tayo sa UK. Sa tahimik na bayan ng Wiltshire, nakatago sa ilalim ng lupa ang isa sa pinakamalaking facility na naitayo sa buong bansa, ang Burlington Bunker, na kilala rin bilang Central Government War Headquarters o CGWHQ. Itinayo ito ng Cold War at kayang mag-accommodate ng 4,000 katao sa loob ng ilang buwan. Isa ito sa mga pinakamataas sa halimbawa ng prinsipyong continuity of government o pagpapatuloy ng pamahalaan sa oras ng sakuna. Nagsimula ang site bilang quarry para sa bathhouse. Noong World War II, ginamit itong ligtas na imbakan ng mga bala at military supplies. Dahil matagumpay ang paggamit ng facility, pinalawak ito noong Cold War at ginawang ganap na command center para sa gobyerno. Napakalawak ng Burlington, umaabot ang mahigit 35 hectares ng underground tunnels. Mayroong itong mga opisina, dormitory, kusina, medical center, at maging BBC broadcasting studio. Mayroon din itong telephone exchange para manatiling konektado at espesyal na kagamitan para ma-secure ang communication sa iba pang mga military at government site. Nakabaon ito ng mahigit 100 talampakan sa ilalim ng limestone, kaya natural ang protection. Dinagdagan pa ng blast doors, reinforcement at filtration system para makaligtas sa malapit na pagsabog. Ang mga nakatakdang evacuees ay kinabibilangan ng Prime Minister, mga ministro, military commanders, at essential civil servants. May provision pa nga para sa mga royal family kung maagapan ng paglikas. Ngayon iniwan na ang malaking bahagi ng Burlington, pero nananatili pa ring hawak ng Ministry of Defense ang ilan sa mga parte nito. Sa mga larawan at ulat mula sa mga bumibisita, makikita ang tila nakapirming panahon, mga lumang rotary phones, dormitoryo na may mga bakal na kama, at mga opisina na tila nasa 50s pa rin. Number 4, the CFS Carp in Canada. Sa Carp, Ontario, sa kanluran ng kabisera ng Canada ng Ottawa, nakatayo ang tinaguriang DF Bunker na pinakasikat na Cold War facility ng bansa. Kilala rin ito bilang Canadian Forces Station Carp o CFS Carp. Itinayo mula 1959 hanggang 1961, bahagi ito ng pagpapatuloy ng government plan ng Canada. Ang palayo nitong DF Bunker ay mula kay Prime Minister John F. Baker na nag-utos ng construction ito. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakamahusay na na-preserve na Cold War bunker sa buong mundo. Bilang malapit na kaalyado ng NATO at bahagi ng NORAD, kinilala ng Canada ang pangangailangan para sa matitibay at ligtas sa facility. Pinili ang CARP dahil sa geology nito at malapit ito sa Ottawa, kaya mabilis maililikas sa mga pinuno. May ilalim itong 4 na palapag, gawa sa 1.5 meters sa reinforced concrete at binalutan pa ng lupa at bato bilang dagdag na panangga. Sa loob naman, mayroong radiation shielding, decontamination areas, dormitory at command rooms. Idinisenyo ito para maglaman ng hanggang 530 na katao, kasama na ang Prime Minister, cabinet members, military staff, at mahalagang opisyal. Kaya nitong gumana na hanggang 30 days nang nakaiwalay gamit ang diesel generators para sa kuryente, air filtration para alisin ang radioactive dust, at underground wells para sa tubig. Noong Cold War, mahigpit ang pagiging sekreto ng facility. Pinamamahalaan ito ng militar at handang-handa para sa agarang activation. Hindi man ito nagamit sa totoong krisis, nananatili itong operational hanggang 1994. Pagsapit ng 1997, binuksan ito sa public bilang Canada's Cold War Museum. Sa ngayon pwedeng pasukin ng mga bisita ang blast doors, silipin ang dormitoryo, at maranasan ng mga exhibit na nagpapakita ng tensyon ng Cold War at ng mga hakbang na ginawa para paghandaan ng banta ng nuclear war. Number 3, the Barton Quarry, Nuclear Bunker in Scotland. Sa kanlurang bahagi ng Edinburgh, mayroong isang lugar na halos hindi mapapansin. Ngunit isa ito sa mga pinakamahalagang facility ng Britanya noong Cold War. Sa ibabaw makikita lamang ang mga guho ng sirang konkreto at wasak na istruktura, pero sa ilalim ng lupa, nakatago ang Barton Quarry Nuclear Bunker, isang matibay at pinagtibay na underground command facility. Itinayo ito noong 1950s bilang bahagi ng radar defense system ng Britanya at kalaunan na inangkop bilang regional seat of government. Ipinapakita na ito kung gaano kalaki ang pangamba ng bansa noong panahon ng Cold War. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, napagtanto ng Britanya na hindi na ordinaryong bombers ang banta, kundi jet-powered aircraft na kalaunan, mga intercontinental ballistic missile. Kaya noong maagang bahagi ng 1950s, sinimula ng construction ng napakalaking underground facility na ito. Sa umpisa, ginamit ito bilang radar control station. Doon nagtatrabaho ang mga tauhan sa mga silid na walang bintana, napapalibutan ng ugong ng mga makinang nagbabantay sa himpapawid at naglalabas ng information para sa malawak na air defense network ng Britanya.
Pero pagsapit ng huling bahagi ng 1950s at 60s, dito na nagbago ang direction. Nanatiling banta ang long-range bombers pero dahil sa pag-usbong ng mga missile na may nuclear warheads, hindi na sapat ang simpleng radar interception. Muling inayos ng mga bunker at nilagyan ng mga bagong sistema. Hindi lang para sa radar operation, kundi para na rin sa pagpapatuloy ng government. Ginawa itong self-contained underground command post na may dormitoryo, kusina, sariling supply ng tubig, at independent power generators. Nadagdagan pa ito ng mas modern radio equipment, telephone exchange, at TX lines para manatiling konektado sa iba pang facility sa natitirang bahagi ng pamahalaan sa London. Lahat ng disenyo ay nakabatay sa malungkot na possibility na masira ang malaking bahagi ng UK sa isang nuclear strike. Gayunpaman, kailangang magpatuloy ang government sa pagka-coordinate ng survival, relief at kalaunan ay recovery. Kung sakaling nagamit ito sa panahon ng digmaan, tiyak na magiging mabigat ang buhay sa loob. Masikip ang mga silid, puro artificial lighting, at laging maririnig ang ugong ng ventilation system. Hindi ito tinayo para protektahan ng mga ordinaryong tao, gaya ng ibang Cold War Civil Defense Plan ng Britanya. Ang pangunahing layunin nito ay panatilihin ang pagpapatakbo ng pamahalaan, hindi ang mas survival ng population. Number 2, the Spielberg Castle Bunkers in Czech Republic. Sa unang tingin, tila hindi ka panipaniwala na mapasama ang Spielberg Castle sa Czech Republic sa listahan ng mga facility na idinisenyo para makaligtas sa isang nuclear war. Isa itong medieval fortress na nakatayo sa ibabaw ng isang burol na ang kasaysayan ay umaabot pa sa ika-13 siglo. Pero sa ilalim ng makakapal nitong pader at makasaysayang courtyard, nakatago ang mga Cold War bunkers na itinayo noong kalagitnaan ay ika-20 siglo. Ang mga bunker na ito inukit sa ilalim ng burol at pinatatag gamit ang modernong engineering ay nilikha upang magsilbing command post. Hanggang ngayon, nananatili silang nakapreserve bilang kakaibang kombinasyon ng medieval heritage at Cold War military history. Nagsimula ang kasaysayan ng Spielberg Castle noong panahon ni Haring Okhatar II na siyang nagkutos na ipatayo ito noong ika-13 siglo. Sa paglipas ng panahon, lumawak at tumibay ang mga pader nito upang makatiis sa matinding paglusob. Pagsapit naman ng ika-20 siglo, puno na ito ng mga patong-patong nakahulugan ng kasaysayan at simbolismo. Ngunit ang sumiklab ang Cold War matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, natagpuan ng Czechoslovakia ang sarili nito sa gitna ng tensyon sa silangan at kanluran. Noong 1950s at 60s, nagsimulang bagukay ang mga engineers ng mga bunker sa ilalim ng kastilyo. Ang mga ito ay binubuo ng matitibay na lagusan at mga silid na inukit mismo sa bato. Sa loob mayroong command rooms, imbakan ng supply, communication centers, dormitory at mga pangunahing sistema tulad ng tubig, kuryente at ventilation. Tulad ng ibang facilities sa Eastern Bloc, malinaw na ipinapakita ng mga bunker na ito ang tindi ng paniniwala na hindi lamang posible ang digmaang nuklear, kundi bagay na kailangang paghandaan ng detalyado. Kung nagamit man ang mga bunker na ito, tiyak na magiging sobrang hirap ang pamumuhay sa loob. Ang mga silid ay pawang praktikal lamang, nakatuon sa survival at hindi kaganiwaan. May sariling generator para hindi nakaasa sa kuryente ng lungsod, kaya't siguradong mananatili ang ilaw at communication kahit masira ang ibabaw. Para naman sa karaniwang tao, hindi ito malawak na nalaman noong panahon ng Cold War. Nananatiling bukas ang kastilyo sa publiko bilang isang museo at historical landmark, samantalang ang mga facility sa ilalim ay mahigpit na inililihim. Tanging ang mga may tamang clearance lamang ang nakakaalam ng lawak at gamit ng mga ito. Nakakagulat ang kaibahan, ang mga turista ay malayang naglalakad sa makasaysayang baluwagan ng kastilyo, habang sa ilalim mismo ng kanilang mga paa ay may mga silid ay dinisenyo upang makaligtas sa isang nuclear apocalypse. Hindi rin basta-basta ang exercise sa pagtatayo ng mga ito. Ito ay bahagi ng seryosong plano ng militar, lalo na ang mga lungsod ng Brno, na may mataas sa halaga ng industriya at strategy ay tinuturing na potensyal na target ng nuclear strike. Kaya ang pagkakaroon ng ligtas sa lugar para magpatuloy ang regional command ay sentrong bahagi ng kanilang paghahanda. Number 1, the Delhi Metro Integrated Nuclear Shelters in India. Kapag iniisip ng mga tao ang tungkol sa mga kanlungan laban sa nuclear war, kadalasan ay pumapasok agad sa isip ang mga malalayong bunker sa kabundukan o mga lihim na military facility. Subalit hindi ganun palagi. Mayroon ding mga infrastruktura sa mismong mga lungsod na sinadyang idinisenyo upang magsilbing nuclear shelter. At ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa nito ay ang Delhi Metro sa India. Binuksan noong 2002, ang Delhi Metro ay hindi lamang simpleng sistema ng pampublikong transportation. Mula pa sa simula ng pagpaplano, iniatas na ng mga engineers at security official na ang disenyo nito ay dapat mayroong kakayaang iangkop bilang kanlungan sa panahon ng emergency. Ang layunin nito ay kung magkaroon ng nuclear attack, libo-libong sibilyan ang maaaring mabilis na mailikas at mailagay sa ilalim ng lupa sa mga istrukturang sapat ng tibay para magbigay ng protection. Ginamit dito ang makakapal na reinforced concrete walls, blast-resistant construction method, at maraming sealed entrance.
Sa ganitong paraan, nagiging dalawa ang gamit ng mga station, transit hub sa oras ng kapayapaan at posibleng fallout shelter sa oras ng digmaan. Marami sa mga station na ito ang nasa higit 20 metro ang lalim at mas malalim pa ang ilan. Ang bigat ng lupa at bato sa ibabaw ay nagsisilbing natural na pananggalang laban sa radiation at shockwaves. Subalit higit pa sa tibay, mahalaga rin ang capacity. May higit 20 milyon ang population ng kabuuang Delhi metropolitan area. Kaya naman imposibleng magkaroon ng iisang shelter na makapagsisilbi sa lahat. Subalit dahil mayroong daan-daang station ng metro, kayang magbigay ng kanlungan ng 10,000 tao sa loob lamang ng maikling panahon. Sa panahon ng kapayapaan, isa itong critical na lifeline ng transportation. Subalit yung sumiklab ang digmaan, maaari itong maging lifeline ng kaligtasan. Subalit syempre, dapat tandaan na walang civil shelter ang makakasiguro ng ganap na kaligtasan kung mismong sa ibabaw nito tatama ang nuclear strike. Subalit sa layo at tamang sitwasyon, nagbibigay ito ng epektibong depensa laban sa fallout, shockwaves, at iba pang pangalawang panganib. Sa konteksto na yon, bahagi ito ng mas malawak na civil defense strategy ng India. Sa huli ang Delhi Metro ay nagsisilbing simbolo ng modernong pananaw na ang kaligtasan sa panahon ng nuclear age ay hindi lamang nakatago sa mga bundok, kundi maaari ring itanim sa mismong imaymay ng pang-araw-araw na buhay sa lungsod. Isa itong halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ng urban development at civil defense, at ang resulta ay isang pinakamalaki at pinakapraktikal na civil shelter network sa buong mundo. Isang makinarya ng kaligtasan na nakatago sa lantaran.